PM is the key. Hindi ba isa ito sa mga linya na madalas kasunod ng mga katagang for sale o yung mga posts ng mga nagtitinda online? Ang iba sa atin sanay na dumiretso na lamang sa mga nagtitinda upang itanong ang presyo ng bagay na natitipuhan sa mga post nito. Ngunit ayon sa batas, mali ito dahil karapatan ng mga mamimili na malaman ang tamang presyo ng mga produktong tinitinda at dapat bukas ito sa publiko. Ano nga ba ang parusa sa mga lumalabag dito? Alamin sa report ni Rose Babiera. Sa pagdagsa ng mga reseller, mapa-live selling man o mga close group sa social media, mas pinadali na talaga ang pagsha-shopping para sa mga consumer na walang oras pumunta sa mall o mga pamilihan. Ngunit, dahil sa mas malayang transaksyon online, may kanya-kanyang paraan din ng mga online sellers sa pagbebenta ng kani-kanilang mga produkto. Isa na riyan ang pagpo-post nito kasama ang mga detalye na nais malaman ng mga potensyal na mamimili. Ngunit, madalas napupuna rito ay ang hindi pagsasama ng mga nagtitinda ng presyo ng mga produkto na kanilang pinopost. Alam ba ninyo na ipinagbabawal sa batas ang pagbebenta ng mga produkto na walang price tag? Nakasaad ito sa RA 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Ayon sa Article 81 o ang price tag law requirement, ang pagbebenta sa publiko ng walang price tag, label o anumang tanda na nagsasaad ng presyo ng produkto ay paglabag sa batas. Sakop ng artikulong ito ang lahat ng negosyo maski ang online. Kaya naman, ang mga katagang PM is the key na madalas nakasulat sa mga posts ay hindi pinapayagan. Required ang lahat ng business owners na ipaalam sa publiko ang presyong tunay, malinaw at updated. Gayon din sa mga pamilihan. Para sa mga produkto na masyadong maliit o hindi angkop na lagyan ng price tag dahil sa katangian nito, dapat ay maglagay pa rin ang may-ari ng listahan ng presyo na malapit sa produkto. Ang sinumang mahuling lumabag dito ay maaaring parusahan ng multa na hindi bababa sa 200 at hindi higit sa 5,000 piso. Maaari rin itong makulong ng 1 hanggang 6 na buwan. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala. Depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!